na pala ang draft. Alam mo pre, sasabihin ko dapat sana na parang medyo tumagal yung waiting time natin kasi baka pinapasok na nila si Pilias. Pero hindi yata Hindi mangyayari yun pa. today. Hindi mangyayari yun today. Kasi kawawa. Hindi, joke lang. Joke lang. Wala po yun. Must have been the wind, di ba? Must have been the wind. Wala yung narinig. Wala. Safe. Hindi na tuloy. Ito na. Zushin pick. Parang pag mga ganito, pre, ayan, nakikita ko sa picture ni Carl. Pag mga ganyan, ibig sabihin yan, china-challenge si PHI ni Pumuseno, pre, na mag-assassin. O kaya mag-damage jungle. Talaga Diba? mag-guard sila ulit? Ha? Parang mag-guard yata sila ulit base sa basa Pero yan na yung pakito. Yun, no? Yung inspired nga na sa pack. Oo, naka-flicker, tas naka-inspire, dalawa spell, pre. Dalawa, pre. May ganun pala. Online and on-site Ngayon lang ako nakita ng... hindi ko alam bagong update ba to? Pakito na naka-inspire, tas naka-flicker. May ganun pala, pre. Oh, may G. Ayan na yung Suyo. Pero nag-Harley. Okay. Walang nerf talaga. Walang nerf sa dagot. Walang nerf sa taong pre. Workaholic, man. Workaholic, kailangan mong umipon, pre. Lagi nasa isip ni Carl, kailangan ko mag-ipon. Nag-propose na ako. Kailangan bongga kasal ko, pre. Nag-propose na ako. Bumili ako ng bahay. Kotse. Ng bahay. Walang nerf. Ayan na. Balikan naman natin. Teka, pre. First 3 picks. Masasabi ko, sa Malaysia, I would say improvement to. Improvement to dun sa game number 1. Kasi kanina parang dininay lang nila yung Fredrin nung na-realize nila na hindi ganun kakomportable si Chibi na gumamit ng mga utility, binigyan siya ng isang hero na gagana para sa strength niya, yung Suyo. So, I would say it's better. Kaso, Harley kasi yung kalaban ng Scar pa. Medyo mahirap talaga. Anak ko, kinuha na ni Biana ang kanyang pamato. 100% win rate. Pre, dito naman sa sa Asian Games qualifiers magpapa-MMR itong si Biana. Pero Moscow ang naging choice dito ng Malaysia. Sino ang kanila magiging XP? Okay. So Sora uli sila, magko-commit uli sila dun sa halos same composition nila mula dun sa game number 1. Grabe, testingin nila ulit, pre. Sora na naman. Ano lang nag-iba dyan? May Sora, may Atlas. Yung Suyo. Yung Suyo tsaka yung Moscow lang nata nag-iba, no? Yeah. Ayan na yung Khalid. Ito na. May bago na namang laruan si De La Cruz. Skateboard naman, pre. Skateboard naman. Ano na nagmature-mature na Kung kanina Ninja Warrior siya, pre, patawid-tawid siya dun sa pader. Niluluksong bakahan niya yung pader ng Malaysia. Ngayon naman mag-skateboard siya. Talagang guguluhin niya ang Malaysia dito, pre. Pero base sa line-up, Hans, anong natin dito? Take natin. I think ang team break ko dito is nakakita na tayo or may napapansin ako na bagong meta in terms of how durable you must be. Parang ang prioritize ngayon ng Pilipinas ay yung total damage output. Compared sa nakita natin dun sa mga recent na games, kasi ito, sure, merong Atlas, merong Sora, posibleng maging makunat yan. Kasi nga, dahil dun sa adjustment with the Sora, mas prioritize na yung kanyang cloud form. But for Philippines, obviously, yung Pakito, Harley, at yung Eve, yung Harley, Eve, tsaka yung Claude, yun yung damage output. Tapos, hindi ko alam kung ano bang klaseng build ang gagawin dito nitong si Vinuya. Kasi, yung ibang Pakito show, hindi gumana Pero napagana ng Pilipinas and they're willing to do it again with the Claude added into the mix. Ganda nito, no? Tama ka dun Ganda ng observation mo dito. Lahat to may damage, pre. Even si De La Cruz may damage to. Itong Khalid na to. So, kailangan ingatan dito ng Malaysia actually is yung paisa-isang pick-off ng Team Philippines dito sa pangunguna ni Binuya at ni Pumuseno. Alam mo naman, mainit yung dalawang yan at design talaga yung heroes nila na pang-pick-off. So, ang kailangang ingatan nila dito, number 1 ay si Ilton. Dahil sa bilis ng kilos ng mga heroes ng Philippines, pre, hindi malabo na siya talaga ang puruhan dito.
expect natin na same rotation para sa magkabilang koponan. Yung green camps, parang ito na ata Yes. nagiging trend ngayon, pre. Kuha ka agad ng green camps kasi tumutubo naman kasabay ng purple and orange eh. So wala Agree. kang poproblemahin. Kunin mo yung green camp mo. Kunin mo yung minsan kinukuha yung lizard, minsan kinukuha yung Rokursa, tapos tsaka ka mag-purple and orange. Para nga yung oras din nun, naisip ko lang, para yung oras nga ng pagkuha mo nun, aabot din sa kung anong oras tutubo yung pagong, no? Tsaka sakto yung sakto yung dating mo doon. Nasa iyo na lahat ng mga objectives. Mm-mm. So, again, prioritizing tayo doon sa fact na si Iltond, kailangan niyang makapag-scale ng maayos para dito sa laban na to. But, that's also the reason why the Pakito has been climbing up the ranks as of recent. Kasi siya na ngayon yung isa sa mga yung lumalaban sa dead lane eh. Hindi na kailangan sumama ni Vianya or hindi na kailangan humiwalay ni Vianya para doon sa dead lane. Si Vinuya na ang gagawa nun. So, I'm just wondering how it's gonna be like para sa Malaysia considering na si Vinuya yung magpo-push at magiging 4-1 yung setup ngayon nitong Malaysian team. Yeah, ang daming sasagutin dito ng Malaysia, no? Pero for Malaysia naman, kung titingnan mo, mabilis din naman yung i-expect natin na rotation mula sa kanila. No? Nakasuyo ka na mabilis din mag-farm. Tinan mo, mabilis nga niya na clear ka agad yung green niya tsaka yung kanyang purple. Pero si De La Cruz pumasok. Aray ko, critical ka agad. Itong si Nazan, may ipit ata si Akip. Pipilitin nilang i-force yung flicker at Uy, yun na nga kinabol. nangyari. Lumapit pa si Nepomuceno pre, normal lang yung pusit. At first blood, inapunta ka agad sa young goat. Oh my gosh, sabi ni Carl, Atlas ka ulit? Atlas na naman? Eh di yun, nabarata na naman siya. And Akif would usually get activated pagdating ng level 4, pero hindi nga niya maaabot yun kaagad. I think hindi niya rin maaabot yun during the first turtle kasi na-delay na siya because of his death. Plus, yung flicker ay na-consume din. So this gives De La Cruz a lot of license para makapag-engage, para gulo-guluhin ng todo itong sinazan. Yeah, yun na nga ang kanilang gagawin. Si Akif ay nagtungo doon sa Rapid Boots. Ito na talaga yung normal na nangyayari at buuan no, sa isang Atlas. Rapid Boots para mabilis kayo makasama kung ano man ang mga mangyayari. Habang si Rasif ay nag-level 4 na, tuloy-tuloy lamang ang panggugulo at pambubusit dito ng Team Philippines sa mga miyembro ng Malaysia na nagpapakita. Half HP si De La Cruz, pero iki-quick sandguard lamang na yan. Habang si Pabico na ang pumaporoto, sabi niya, Dad, sige, gilid ka na lang. Ako na ang pa-frontline. Lalabas yung kanyang perfect match. Pupunta si Binuya, pero tumawid lamang doon sa kabilang panig. Habang rear manipulation ay napunta na rin. At ni Pumusero nakuha na ang pag-uong. Papasok pa rin din si De La Cruz. Si Amar ang magiging target. Nagamit na kagad yung Deadly Magic. Makakapatay si Pabico at dalawa ang masisikwat ng Team Philippines kasama ang pag-uong. That was just a good take mula sa Pilipinas sa pagkuha ng kanilang unang pagong. I would also like to reiterate yung ginawang early rotation nitong si Vianya. Kanina, nung game number 1, hindi natin siya masyadong nakikita dahil harit yung hawak niya at kailangan niyang i-zone yung Claude. Pero siya ngayon na may gamit ng Claude, sumama sa kagad dun sa pinakaunang team fight at zinone niya itong si Amar. Kaya hindi siya napagamit ng Crimson Beacon papasok kasi alam niya na nandun si Viana para mag-dish na damage at ito na naman si Amar na naman ang kanilang mamamataan at siya na naman ang unti-unti nawawala for the price of De La Cruz. And the Philippines will absolutely take that. Parang sulit na sulit pa rin yun, no? Kasi si Amar ang namatay. Second death na ng mid laner dito ng Malaysia. Actually, hindi pa nga dinadalo ng Team Philippines yung top. Ganito sila katiwala dito kay Viana, no, na kaya niyang i-hold yung gold laner ng dyan sa itaas nang hindi makakasama ng husto. And alam naman natin yung gaano kabilis mag-double lane ng isang Claude, which I think yun yung naging rason no, kung bakit nakasama din kagad itong si Viana doon sa unang pagong, which is pwede uling mangyari mamaya. Dahil 30 seconds na nga lang ay patubo na rin yung ikalawang turtle. De La Cruz magpapakita, inaabantihan itong si Akif. Pero ang goal lamang ni De La Cruz dito ay sumilip-silip para sa mga extra XP at saka gold sa mga vision gold tsaka XP, no? Oo, dyan siya kumikita pare. Yan ang puhunan niya eh. Yung magpakita na magpakita, humanap ng humanap, that's how it usually is going to be like. Razif
ay magbaback away. Talagang sinasapak-sapak siya ng sapak ng pag-ibig nitong si Binuya as per usual. At tinan mo, nilalapitan, clingy pre! Clingy, nilalapitan na ng todo para sa susunod na pagong wala nang contest na mangyayari. Tingnan mo kung nasa na naman si Sanford, pre. Tingnan mo kung nasa na naman. Clingy. Ayun na. Ginamitan. Pinakita nga ng clingy side, pre. Oh my goodness, Kilingis at Flicker nga ay nakommit pero apat na miyembro mula sa Malaysia ang nag-commit dito kay Viana. Napatay nila. Tatama yung SOD. Pupuntahan si Hilton. Si De La Cruz ay hahabol sa kanya. Kaya lang si Pabico ay nandito na. Tamang pokes lamang ng kanyang Void Crystal at Void Blast. Yung manipulation. Ina-commit na rin! Mamamatay na kagad itong si Hilton. Susubok sana ni Sinazan. Pero hahabulin sila. Hahabulin siya. By the way, dito ni De La Cruz at ni Pabico at mamamatay ang jungler from Malaysia. At hindi pa pala tapos ito kasi si Raksip din. Uwi na lang sana. Pero hindi na tiningnan ng Team Philippines ang pagkamatay ni Dinarasip. Oh my goodness. Parang sabi ni Pabico dito, hindi nga namin pinapasali ang si Bianya sa team fight kasi gusto namin mag-farm tapos papatayin nyo. O sige, kayo na lang din, patayin na lang din namin kayo. And now, it's almost a 4K gold lead at aabot pa yata sa 5,000 pagkatapos nung takedown nila sa gitnang Torre. The Philippines always has counter-attacks and now they'll be the ones to initiate. Sinazan, hindi yata siya ready doon sa sandabakmak ng mga tao na bigla lumabas pero siya makakuha ng kill. What an outplay as De La Cruz was quite unsuccessful. Si Binuya nandito sa likod, hindi yata inasahan ni Amar. That's 2 players, heroes for none. That goes in Malaysia. That's a win that they can take. Yeah, sulit yun dalawa na huli. At dapat ay dito ng Team Philippines and shutdown gold yun para kay Pabico or against Pabico. Hindi ko sure kung sino yung nakakuha nun, si Nazan ba o itong si Rasipe. Pero ang importante ay nakakuha ang Malaysia. Pero hinabol pa rin ni Binuya. Hindi talaga sumusuko at yung jungler pang napatay. Tuloy-tuloy si Bubuseno pero mag-out lamang siya with that space escape. Tuloy lamang ang paglalaro mag-isa ni Bianya dito. At tuluyan na nga niya mababasag yung Torres sa top lane. Oh, that was so smart mula dito kay Binuya. Hinintay niya na mag-vertical muna eh. Hinintay niya muna na mag-dash ulit bago niya gamitin yung buff skill niya. Kasi nakatatlong beses na siya eh. So yung pangatlo, automatic, lalatag na talaga ng sandamakmak na damage yun. And surely, para hindi magmintes yun, he just had to go for Nazan, for that second death once again. Pero si Bianya mahanapan. Oh, SOD nagamit din makakatakas ba siya? Purify. Nagamit! Oh my goodness, nakatakas si Bianya! At natigan pa siyang banatan nung catapult na yun. Mapipin down ito si Pabico, nabitbit din. Pero flicker na force na rin niya, river manipulation. Kaya lang siya mamamatay. De La Cruz ata magiging next. Si Binuya ay sasama na rin. Ipanghihiganti niya ang kanyang Sansan. At si Nepomuceno ay nakihalo na rin sa naging party na ito. Nakagamit yung Deadly Magic sa harangan ni Akip. Mabubuhay naman si Rasip dito pero hindi susuko itong si Nepomuceno at si Binuya. Buti na lang ay nakatakas pa yung dalawa mula sa Malaysia. Gigil na gigil si Sanford Brie. Pag-iiganti ko yung Sansan ko. Pinagiganti ang Sansan, pinagaganta lahat. Pero ito yung isa sa mga naipanalo ng mga laban nitong Malaysia just because they were able to get Pabico on their side. But unfortunately for them, yung 3v2 situation ay hindi talaga nagbunga para sa kanila dahil nga doon sa total damage output na meron nitong Pilipinas. Sure, hindi sila as tanky as we would normally see them in the previous patch. Pero ito siguro yung learning nila. Kaya nila maging aggressive, kaya din nilang lumaban pagdating din sa mga may kruhan. At ito na naman si Sanford. Aray ko! Wow. Oh my God! Si Lolo Kill, itong si Hilton. Nagamit na rin kagad yung Winter Crown. Mabibit-bet din si Pabico. Namatay din siya. Ang nakita ni Binuya ang mga nangyari. So mag-expect tayo ng paghihiganti para sa kanya. Pero sabi ni Pumuseno, sige, agawin ko na lang yung farm dito ng Malaysia. Kinuha na yung green, kukunin pa rin yung orange at wala nang matatagpuan si Nazan na orange dito. Okay, naabutan naman niya at nakuha din niya yung kanyang orange buff. Luckily enough. Pero ang nakikita natin pa rin dito para sa Team Philippines, kontrolado pa rin nila ang sitwasyon, 5,000 ang kanilang kalamangan at ang pinaka-importante sa lahat ay tuloy-tuloy ang pagkuha ng item dito ni Pumuseno. And I think, I'm happy that you mentioned itong si Pumuseno kasi lahat ng mga kampi niya ay kumbaga naligwak na or nabanata na ng isang beses. Siya lang ang hindi. This is for the greater good of the GOAT. That's how it is for majority of time. As long as nakakuha ng items, itong si Carl TZ,
they are gonna be looking good whatsoever. Pero sila ang unang nakapwesto. Nepomuceno, Villaña nakapwesto na rin. Pero si Amar naman ang mababanatan. Pero si Nepomuceno mahuli ngayon! Huli ata, napatay na ng Blazing Duet. Namamula kay Teddy! Mamamatay si Nazan. Walang parehas sa jungler dito. Ang Malaysian Philippines, mapapatay din si Akip. Villaña? Hahabulin nila si Rasi, Villaña! hinahanap nila. Makikita Ay, ni nahuli! Villaña! Nahuli ni Villaña! Pinunood na lang pre, binitawan na ni Recep yung cellphone niya. At nakuha at napatay siya dito ni Teddy. Pwede na ulit tumuloy ang Team Philippines sa naudlot na Lord. 3 na lang ang kakailanganin para sa Team Philippines na kunin ang unang Lord ng larong ito. Kitang-kita natin pre sa replay, ayan no. Tapos makikita pa si Rasip, hindi na pinakita yung kay Rasip pre, pero nakita mo tumayo na lang si Rasip pre, binitawan na yung cellphone eh. Then yung mga matatawag natin na all for one. Malaysia committed Oo. a lot of their ultimates para sa isang tao lamang, kay Carl Tizzy. At napabagsak naman nila si Carl Tizzy. Pero kabaliktaran naman yun para sa Pilipinas. Naging one for all siya. Dahil ubos yung mga ultimates na kinumit ng Malaysia towards Carl Tizzy, naubusan din sila ng skills para ibato doon sa iba. Kaya gumana yung Blazing Duet, gumana yung Real World Manipulation, yung Raging Sandstorm, hindi ko nga nakita kung tumama ba o hindi, pero yung passive tumama na din. So, I would say that this is looking really great para sa Pilipinas kasi lagi sila may sagot! Huli ka agad yung dalawa, Blazing Duet, hindi na makalapit dito si Teddy, pero pinuntahan yung likod. Kaya alam, walang follow-up! Nahuli nga ni Akip, pero masyadong malayo ang kanyang mga kakampi. Dalawa kaagad ang tumumpa ni Pumuseno ay mag-aasim, pero pinuntahan siya ni Nazan. Nag-stock din ang Piercer, pero sabi ng Team Philippines, kailangan natin bawian yan. Mamamatay itong si Nazan. 2 miyembro na lang natitira, Pinuya at pipilit. Pero nabibigyan din dito si Amar. Nararamdaman niya yung damage! And Pabico with that flicker. Oh my goodness, namatay na naman itong si Amar. Igugo na At nila. ready nang tapusin ng Team Oh Philippines my ang God. larong ito. Winipe out muna pre habang si Akip ay nandun at hindi nila mapipigilan ang pag-arangkada ng Pinas. What the hell? Philippines! Back where